Opisyal ka ba ng bayan or isang kontraktor ng flood control project? Makinig ka dahil nanggigigil ako sa'yo. Hindi ka pinaupo sa posisyon mo para magnakaw ng pera ng taong bayan. Ikaw na kontraktor, pinagkatiwalaan ka na itayo ang pangarap ng bansa. Pinagkatiwalaan ka para pagandahin mo ang itsura ng bansa. Para sana ang buhay ng mamamayan ay at least makaramdam ng ginhawa. Pero ano ang ginawa ninyo? Dahil ganit kayo sa pera, ganit kayo sa posisyon, nagnanakaw kayo ng pangarap ng mga kabataan. Ang sasarap ng mga pagkain nyo, di ba? Pero hindi nyo ba naisip na bawat pagkain nyo na masasarap, may mga pamilya, may hapagkainan na walang maihain na pagkain sa kanilang mesa? Ang gaganda ng mga sports car ninyo. Alam nyo ba, bawat patak ng gasolina ninyo ay katapat ng baha na inaanod nito ang pangarap ng mga tao, ng mga kabataan. Inaanod nito ang pinaghirapan nilang ipundar ng mga bahay. Ang mga asawa nyo, ang daming luxury bags. Alam nyo ba na bawat hibla ng mga mamahaling bag ng inyong mga asawa ay katapat ng mga magulang na hirap na mag-budget? Ang gagara ng mga bahay nyo, ang lalaki. Hindi kayo naawa sa mga nakikita nyo sa gilid ng lansangan, tagpi-tagping mga bahay? Pag dumarating ang bagyo, kung ano-ano na lang ang kanilang mga inilalagay, gulong, bato, para hindi maihangin, hindi matangay ng baha. Ang dami at malayo na ang narating nyo dahil sa kaka-travel ninyo. Pero ang mga kabataan na hirap sa buhay, ang hirap nilang abutin ang kanilang mga pangarap. Ang daming mga estudyante ang nagse-self-supporting, pero kulang pa din dahil ang hirap ng buhay. Iniluklok kayo sa posisyon na yan para tulungan nyo dahil meron kayong power, meron kayong kakayahan para iangat ang kahit man lang isang buhay, isang pamilya, isang pangarap. Pero ano ang ginagawa ninyo? Sarili ninyong kapakanan ang inaasikaso nyo kapag kayo ay nakaupo na. Pamilya ninyo or mga kaibigan nyo, mga kakilala nyo, mga malalapit sa paanan ninyo ang tinutulungan nyo. Ang serbisyo para sa lahat, hindi lamang para sa iilan. Meron tayong presidente ngayon, si PBBM. Matalino, masipag. Pero ano ang ginagawa ng ibang politiko, lalong-lalo na si Sara? Laging nilalabanan. Hindi siya nakikipagkaisa para umangat ang ating bansa, bagkus siya pa ang nanghihila para ito ay bumagsak. Bawat pagdodora-dora mo, pumupunta ka sa ibang bansa, sinisira mo ang imahe ng ating bansa na pilit iniaangat at iniahahon ng ating Pangulo. Sino ka, Sara? Isa ka lang namang Duterte na sira ang pangalan. Sira ang pangalan dahil ang ama mo ay mamamatay tao, palamura, magnanakaw katulad mo. Sino ka ba, Sara? Isa kang ina, isa kang asawa, pero hindi mo nagagampanan ang pagiging ina mo at asawa mo. Sa bayan pa kaya? Isa ka lang naman na vice president na useless. Nag-tree planting na pinalibutan ng maraming cameraman. Isa kang vice president na inuluklok ng maraming tao para sana tulungan ang Pangulo, tulungan ang mga mamamayan. Pero ano ang ginagawa mo? Isa kang panira, isa kang buwaya. Hindi ka isang agila, isa kang buwaya. Nakakahiya ka
na Vice President sa kasaysayan ng Pilipinas. Ang dapat sa'yo, bumaba ka na sa pwesto mo. Resign, Sara.